Yo, what's up mga bossing? Magandang tanghali na ba? Magandang umaga mga bossing. Meron tayong high ace dito. Share lang namin sa inyo tong setup na gagawin namin, no? Kasi ang issue ng ating high ace ay maingay na yung ating compressor. So pinababa na natin lahat yung mga piyesa niya dahil papalitan na natin siya ng panibagong compressor at panibagong condenser. Mga bossing, hindi dahil may pampalit yung kliyente ng bago, in-offer natin yung bago. Pero yun yung tama kasi na-encounter na natin to mga bossing. Kaya kung kaya ng ating kliyente na magpalit lang din ng panibagong piyesa ay mas maganda para sa atin, no? Pero may mga remedyo naman tayong ino-offer kagaya ng pag-flashing ng condenser kung pwede pa. Pero dahil nga medyo nagiging issue namin yung pag-black oil na, nahihirapan tayong maglinis ng 100% para masoli natin sa tama. Nagkakaroon din ng problema or error dun sa ating condenser. So itong ating high ace, nagpalit siya ng share namin sa inyo kasi itong compressor ay hindi to urig na denso. Okay, so sabihin natin replacement. So ito yung original niya kasi mga bossing, no. Tingnan natin kung okay lang ba na mag-replacement ng compressor pero ang condenser ay original. So yan ang hindi natin ina-advise na magbaba ng category doon sa ating condenser. So kailangan talaga original. At ang maganda rito mga boss ay pati yung kanyang expansion valve papalitan ng original. Okay, orig to. Ito yung merong kasamang pinakang control ng ating refrigerant. Harapan original din mga bossing. Dito kasi nakasama tong ating solenoid valve sa ating expansion valve mga bossing. So original to. So orig dalawang expansion valve, orig ang condenser, pero replacement ang compressor. At yung matitira mga boss sa ating linya, kagaya ng ating front evaporator at rear evaporator ay syempre ipa-flashing natin yan. Ito yung kanyang condenser. Likod na evaporator, medyo luma na pero original pa to. No, pati yung harapan original pa naman. So yan yung setup na gagawin natin sa kanya kasi medyo mas madugo yung original na compressor kung ilalahat natin ay urig. Kaya sabi ko, try natin si replacement na compressor kung ano yung magiging response ng bomba, lamig na makukuha natin dito sa ating replacement na compressor. Pero yun na nga mga bossing, no, naikabit na rin naman namin itong mga ganitong setup. Yung iba niya hindi lang natin na-videohan pero okay naman yung kinalalabasan. Wag lang talaga sa condenser tayo magkakaroon ng downgrade or yung pagbaba ng ating category ng piyesa sa condenser. Kasi parang kinukumpara ko lagi siya sa ating radiator na pagka naka 3 rows ka, hindi ka pwede mag 2 rows ng radiator. No, ibig sabihin, yung mga lumalabas na replacement na condenser hindi talaga ganun kaganda magtanggal ng heat ng ating compressor. Okay, so tingnan natin mamaya mga bossing kung anong kalalabasan ng reading, lamig at eksakto yan. Nandito naman tayo sa labas. Hindi kasi kasya dun sa loob. Kasi tatama dun sa ating roll up. So kaya dito tayo sa labas sa trumabaho. Dahil malayo yung Bulacan natin kung doon pa natin dadalhin mga boss. So dito na lang muna tayo. Total, Sabado naman ngayon. Dito muna tayo gagawa sa labas. Okay, so tingnan natin kung anong makalalabasan ng response ng lamig at sana maabutan natin yung araw na mas matindi yung init mga bossing. Okay, mga bossing, ito yung laman ng ating evaporator. Ayan, yung rear evaporator. Ito yung laman sa loob. Ito yung sinasabi natin na yung black oil nga ay kumalat na sa buong system. Ito yung pangalawang lagay, no? So tinitingnan natin kung ano yung itsura nung laman sa loob. Lalo na mga boss, kung yung condenser ay pa-flashing natin, sigurado tayo na mas black oil yan na nandyan. Ayun na. Ito na yung last. Okay na to. Kaya talaga napaka-importante na linisin ng mas maganda yung system. Ang kalaban nga lang, no? Ito, bigyan ko kayo ng konting sample at sasabihin din natin sa ating kliyente to. Etong ganito kasi na medyo luma na piyesa. Tapos pag nilinis mo yan ng ganong chemical, no? Yan yung tinatawag na 141B na liquid na refrigerant So pagka po kasi sobrang pangit na or pangit na nung kondisyon ng piyesa, minsan sa sobrang linis ng loob ay nagkakaroon ng leak.
ito sana wala namang lumabas, no? Kasi kung mapapansin niyo yung ating isang video doon sa high ace no nakaraan, may lumabas ding singaw pagkatapos i-flashing. Eh sana naman wala, kasi alam niyo na kung magkano itong ganitong itsura ng ating evaporator ng high ace mga boss, no? Napakamahal nitong ganitong evaporator, at pagka pinalitan mo naman ng replacement to ay lalong hindi mo na mapapakinabangan ng ganong kalamig, dahil ang layo na nung diferensya nung laminated din yung mga bossing, pero ang layo na nung diferensya nun, hindi na ganitong quality nito. O yan, tingnan natin mamaya kung magkakaroon to ng leak pagkatapos nating i-flashing. May final naman tayong dadaanan ng ating evaporator bago natin ikabit mga boss. Ito yung leak test na tinatawag natin, no? Meron tayong 250 PSI. Kung may leak, magbabubbles naman yan. So yan yung pinakang final natin na testing sa kanya bago natin siya ikabit dun sa ating sasakyan. So wala naman ako nakikitang leak. So very good pa naman. Yun lang kalaban talaga niyan pag luma na. Hindi mo na maiwasan na magkaroon ng leak, or sa dami ng corrosion na pwedeng nakadikit sa kanya, pwedeng magkaroon ng butas. Pero ito naman ay walang lumabas, kaya susuli muna natin, no? Pero syempre papaalalahanan natin yung kliyente natin dyan. Pati itong harapan mga boss, ililig test din to. Ganon din yung front evaporator natin mga boss. Nilig test din natin, wala rin naman siyang nagpapakitang leak. 250 rin yung nilagay nating pressure o yung nitrogen, pero wala namang singaw. So all goods pa naman. Solid muna natin to. Eto na mga bossing yung ating high ace. Kinargahan na natin ng refrigerant. At syempre meron tayong reading na talaga nakikita natin na maganda pagka maayos yung circulate ng refrigerant. Ang ating high side ay wala pang 150 mga bossing, no? Para mga 135 o 100 running 140. 35 lang mga bossing. Ang low side natin ay nasa 30. 10, 20, 30. O yun ang reading pagka maganda ang circulate na refrigerant. At syempre dahil nga bago yung ating condenser, bago ang ating expansion valve, bago ang ating compressor, anong hahanapin mo syempre, pero hindi legit urig yung ating compressor mga bossing, replacement lang siya. Pero para sa akin walang issue sa compressor kahit na mag replacement. Basta kailangan dito sa mga to, wag nating baguhin ng replacement, dahil na-encounter na natin yan mga bossing So talagang medyo pabor talaga tayo sa ating original na condenser. Ayan, bumababa pa 25. Check natin yung lamig sa loob. Speed ng hangin mga boss, naka number 3. Sagad ang thermostat pero nag-automatic yan. Lamig. Kita ba? Kita. Malapit na mag 5 mga bossing. So ganun kaganda yung nakikita nating lamig o response ng lamig pagka nasa tama lahat ng kondisyon ng ating mga pyesa. So yun lang, yung compressor lang naman ng replacement dito. Pero all goods mga bossy. Obserbahan na lang natin dahil nga yung ating araw medyo hindi na nagpakita yung kliyente na natin na mag-oobserba nito pagdating ng tanghali. Okay.